Okay, magandang hapon sa lahat at ang muling nagbabalik ang Debaters Convention at ngayon ay May 22, 2021, Saturday, 1:36 ng hapon. Ayan. At meron tayong debate ngayon between Catholic at saka born again. Yung topic nila, patutunayan ko na hindi lahat ng graven image ay inanyuan ay idol. So, ang affirmative dito, yung ating CF Lamp Denmar, tsaka yung ating negative si Pastor Rosendo Carino. Carino ba to? Carino? Carino? Carino ng Born Again. So, before natin i-start, bigyan ko muna at least ng tig 30 seconds na pagpakilala sa ating mga live audience, baka hindi kayo kilala. So, unahin ko na yung ating affirmative, Bro Denmar. 30 seconds, bro. Okay, sa mapagpalang hapon sa ating lahat, ito po ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago, National Debater and Luzon Organizer ng CF Clump Luzon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun. At 30 seconds para kayo, bro, Rosendo, negative. Purihin po ang Diyos at ito'y nag-aanyaya na makinig po at manood po kayo ng aming debate. Ako po si Pastor Dindo Carino na nagsasabi po na God bless you all. Yun. So, official na natin binubuksan ang debating ito. So, bibigyan ko sila ng 10-7, 10 minutes na presentation, 7 minutes na pagtatanong, 10 minutes ulit sa ating rebuttal, 7 minutes sa second cross, tsaka yung ating 5 minutes na conclusion. Ayan. So, yung ating rules, babasahin ko lang mga bro, no? So, ang ating rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Ayan. Hit ko muna yung dalawa, ha? Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. At ang magbabantay dyan ang ating admin o ang ating moderator, which is ako, Admin Rasha, sa iyong 20 seconds. At ang inyong time ay mapa-flash yan sa screen. So, tingnan nyo na lang mamaya. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical ay hindi, or hindi categorical, next question kaagad. Walang paliwanagan yan. Rule number 4, kung ano ang tanong yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itininding ng affirmative or negative side, at sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Yan. So rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina. Yan. Rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no on pro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. At ating rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative? Yes po. Okay. Yes po, moderator. Yung ating negative naman? Nakamute ka, bro. Yes, sir. Okay, ayun. So, dadako na tayo sa ating first stand ng ating affirmative. So, bibigyan ko siya ng 10 minutes. Okay, set ko lang yung ating time. Okay. So, Brother Denmar Santiago ng Catholic, your 10 minutes time start now. Okay.
Isang magandang hapon po sa ating lahat at nawa ay mabuti kayong kalagayan ngayong hapon na ito habang nakikinig dito po sa Debaters Convention. At ngayong hapon ito ay itutuloy na natin yung naudlot namin pag-uusap ni Pastor Dindo patungkol sa mga imahe at mga rebulto. No? Kaya sa pagkakataong ito, gusto ko muna linawin sa inyo ang doktrina ng Simbahang Katoliko patungkol po sa mga imahe at mga larawan. Umpisahan ko po ang aking paglalatag ng aking presentation dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Nang sabi po ay ganito: the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. No, religious worship is not directed to the images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us to God incarnate. The movement toward the image does not terminate it as an image, but tends toward the whose image it is. So pinaliliwanag sa atin ng Catechism of the Catholic Church na yung Christian veneration ng images, ito po ay patungkol sa pag-venerate doon sa mga tao na siyang pinoportray ng imahen o ng rebulto. No? So kapag halimbawa nakakita kayo ng imahen ng Mahal na Birhen, hindi yung rebulto imahen ang binibigyan mo ng paggalang o pagrespeto, kundi yung tao mismo na pinoportray ng larawang iyon. Ngayon, sa Biblia po ba ay mayroon tayong mababasa na ang Diyos nagpagawa ng mga rebulto? Basahin po natin dito po sa Ezekiel, sa Kabanata 41, 41 hanggang 19. Babasahin ko po sa inyo. No, sabi ay ganito, 41, 18-19. Ito ay niyari ng may nakaukit na kerubin na puno ng palma, isang puno ng palma sa pagitan ng mga kerubin. Ang bawat kerubin ay may dalawang mukha. Ang mukha ng isang tao nakaharap sa puno ng isang palma sa isang panig, at mukha ng batang leon na nakaharap sa puno ng palma sa kabilang panig. Ang mga ito ay nakaukit sa paligid ng buong bahay. Basahin po natin yung uno. Anin po yung bahay na tinutukoy po doon sa talata? Basahin natin yung uno. Sabi diyan, no? At dinala niya ako sa templo at sinukat ng bawat haligi. 6 na siko ang luwang na haligi sa pagkabilang panig. Ito yung pinagagawang templo ni Haring Solomon, no? Kung saan mayroon palang mga carvings, no, mga nakaukit na mga kerubin, no? So ibig sabihin, hindi lahat talaga ng larawan, kahit larawan ng mga kerubin, pag nakakita kayo sa simbahan, sa harapan ng pinto ng simbahan, may larawan doon ng kerubin, hindi pala masama magpagawa niyon sapagkat may basihan tayo sa Biblia. No po? So next natin, no? Mababasa naman natin dito po sa Exodo 25:18 hanggang 19, nagpagawa si Moses ng isang imahe ng ahas, no? Basahin po natin Exodo 25:18 hanggang 19, no? Exodo, sabi po diyan, no? Basahin po natin yung talata. Sabi diyan ay ganito, no? Sundan niyo po, no? Gagawin mo ang haligi para sa tabernakulo. 2 haligi sa gawing timog at 4 na pong patungang pilak, no? Ayan, no? Kumbaga ito ay description, no, ng templo. Dito po sa Exodo 25 nabasa natin, no. Dito po sa 18, papansin niyo ayan, no. May mga sukatan ng templo gaya nung kay Haring Solomon. No, at tuloy natin yung basa, at gagawa ka ng 2 kerubin na ginto
Gagawin mo nga ang mga iyon sa pamamagitan ng pagpipitpit sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Gumawa ka ng isang kerubin sa isang dulo at sa isang kerubin sa kabilang dulo. Nakaputol ng luklukan ng awa, gawin mo ang mga kerubin sa dalawang dulo na iyon. No? Sa banal na kasulatan may nabasa tayo, no, na paggawa ng mga kerubin, mga anghel, no, na naka-carve, no, inanyuan, nililok, no, doon sa templo, doon sa tabernakulo, no. Ano ba ang halimbawa natin? Halimbawa natin, no, yung the Ark of the Covenant, no, yung dalawang imahe ng cherubim na nandoon sa ikalawang Samuel sa 1:2 hanggang 5. So therefore, mga kapatid, hindi masama ang pagkakaroon ng imahe sa simbahan, no? Para saan po ba yung imahe na yan, mga kapatid, no? Ang imahe na yan, mga kapatid, no, ay ginagamit po sa religious worship, no? Gaya po na sinasabi dito sa isang tala, no, ng isang scholar dito po sa ayan, oh, wait lang, basahin natin, no. Sabi dito sa ayan ni Bruce K. Walke dito sa kanyang aklat na pinamagatang An Old Testament Theology and exegetical, canonical and thematic approach, no, sa page 417. Sabi diyan, in practice the second commandment is not against art. No, in the theory, I will support the making of icons. Many make use of icons in their worship and serve as wonderful expression of faith and art. Okay, ayan po yung sinasabi, no, ang paggamit ng mga imahen at mga rebulto sa simbahan ay hindi po para gawing Diyos-Diyosan, kundi para gawing religious art. Okay? And according dito rin sa isang scholar, no, dito sa sulat ni Norman Geisler dito sa The Big Book of Bible Difficulties, sa Clear and Concise Answers from Genesis to Revelation, page 107. Further, not all images are idols. Religious art contains images but it is not thereby idolatrous. So, protestante na ang nagsabi na si Norman Geisler na isang scholar, hindi lahat ng imahe ay mauri o mailalagay natin bilang Diyos-Diyosan. No, bakit, mga kapatid? Kasi according dito, no, according dito sa ating binabasa, it is a religious art and an expression of faith. No, kaya naman mababasa ninyo kahit naman sa Catechism of the Catholic Church, no, dito sa Christian Doctrine number 3 page 95 ng De La Salle Pastoral Office, no, ito po sabi nila, since we are talking about saints, it means dulia. No, pag sinabi nating dulia, no, ito ay paggalang or veneration. No, so hindi lahat ng salitang worship ay patungkol sa Diyos, no? Ang patungkol sa Diyos ay latria, no? Pag sinabi nating dulia, ito ay para sa mga santo. Okay? Pag patungkol naman kay Mama Mary, ito ay hyperdulia. Okay, thank you po, moderator. Ngayon, ano pa ang ating ilalabas dito? Ang ating ilalabas, no, yung salitang pesel dito sa Exodo chapter 20 verse 4 to 5, no? Yung pesel diyan, kaya tinatawag na icons yan, idols, ay dahil yung mga idols na yan base sa teksto na nasa verse 5 ay tischabe, na ang ibig sabihin ay she will bow down to worship, o third feminine singular na ang ibig sabihin ay will bow down to worship, no? Magiging masama lamang ang isang larawan kung sinasamba na ito bilang Diyos, no, gaya sa Oseas 14:3. Ngunit kung hindi mapatunayan ng aking kausap ngayon na sinasamba namin ang rebulto o imahen, ay nananatiling nakatayo ang aking stand sa mga oras na ito. Yun po ang aking patutunayan, hindi lahat ng inanyo ang larawan, nililok, o rebulto, o ano pa mang imahe sa simbahan ay hindi mga Diyos-Diyosan, kundi tinatawag na idols, no?
Hindi yan lahat idols, no? Icons. Ayan, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating affirmative, Bro Denmar Santiago ng Catholic. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Resendo, your 7 minutes. Time start. Okay. Now, go bro. Kamute ka bro. Resendo. Okay, thank you. At sa ating kadebate ngayong hapon tungkol dito sa patutunayan niya raw na hindi lahat ng graven image ay idols. Unang-una, tinalakay mo na ito ay doctrine ng Catholic Church, CCC. Okay. Yan bang doctrine na yan din sinabi mong dogma? Hindi lahat ng doctrine ay dogma, pero lahat ng dogma ay doctrine, Pastor Rosendo. Lahat ng dogma ay doctrine. Ano pagkakaiba ng doctrine at dogma? Okay, ang doctrine ay accepted by all. Ang dogma is a private revelation, no, na ipinahayag doon sa leader ng simbahan. Yun lang ay yung Santo Papa. Siya mag-i-interpret ng dogma na iyon. Okay, nangangahulugan. Ang dogma, hindi lahat tumatanggap nito. Dahil ito ay private interpretation. No, tinatanggap ito. Kaya nga sabi ko lahat ng dogma ay doctrine. When we say doctrine, it is accepted by all. No? Okay. So, ano ibig sabihin mo ng doctrine? Ang doctrine, ulitin ko, Pastor Rosendo, it is accepted by all. No, kapag ka ipinahayag ng simbahan na si San Pedro ay ang bato sa Mateo 16:18, paniniwalaan ito ng lahat. No? Regardless kahit ano pang sabihin, ayan ay accepted ng lahat, generally. Okay, kanina tinanong kita, anong ibig sabihin dogma doctrine? Ang sabi mo, hindi sila pareho. Ano ba Yes, totoo? Pareho ba sila o hindi sila pareho? magkaiba nga. Sabi ko, di ba, all doctrine is not a dogma, pero dogma, no, all dogma are doctrines. Okay. Nangangahulugan ay mayroon pa rin pagkakaiba ang dogma at saka doctrines. Sino ba ang mas mataas sa kanila? Ang dogma ba o ang doctrine? Mr. Moderator, objection. Okay, time stop muna. Anong objection? Moderator, yung topic namin nawawala. So hindi namin pinag-uusapan dito yung kung ano kaibahan ng doctrine at dogma. Pinag-uusapan namin tungkol sa Okay. rebulto at mga imahe. Okay. So, ganito, Bro Rosendo. Counter? Okay, Ano? sige, counter mo na. Okay. Related pa rin ito, moderator, sapagkat pinag-uusapan namin kung yung graven image ay idol. Kaya tinatanong ko, kung itong graven image, kasama to sa doctrine o dogma, yung kapahayagan ito. Mm. So, ganito, Bro Rosendo. Since tinatanggi nga ni Bro Denmar, at ito daw ay para sa kanya ay out of the topic. So, hindi natin ano yung mapilit kumbaga nasagutin niya. So next question na lang tayo para tuloy-tuloy tayo. So Bro Rosendo, resume tayo Okay. sa iyong tayo. Okay, binanggit mo ba sa iyong unang declaration ang tungkol sa doctrine? Yes, yung veneration is a Christian doctrine. Okay, nangangahulugan, related itong doctrine, tinatanong ko, oo o hindi. Yes, doctrine ito pero not a dogma, no? Kaya nga not all doctrines are dogma, but all dogma are doctrines. Okay.
Ang word na veneration, ano ang ibig sabihin mo na veneration? Ang Is ibig it, sabihin ng ano, veneration ay hindi pa ako tapos paggalang. eh. Okay, Okay, tapos sige na na. bro. Sige, proceed. Ibig mo ba sabihin ng the veneration ay adoration? No, magkaiba ang veneration at saka adoration. Yun ay paggalang, yung veneration. Paggalang, pagrespeto. Okay. So, sinabi mo, ginamit mo Ezekiel 41:19 at Exodus 25:18 regarding sa paggawa ng kerubin. Sino ang nag-utos nito para gumawa sila ng kerubin? Ang Diyos ang nag-utos na magpagawa si Solomon sa templo niya ng larawan o imahen ng kerubin. Okay. Ang tanong ko, ngayon, kung titingnan natin, ay sino nagpagawa sa New Testament ng inyong mga graven image katulad ng katulad ng image ni Mary at saka image ng mga saints? Sino nagpagawa? Ang nagpagawa niyan kami. Kami ang nagpagawa sapagkat prototype at saka type ng Old Testament yung nangyayari sa New Testament. So ibig sabihin kung ano yung templo ni Solomon, yun din ang templo ng Diyos ngayon. Nangangahulugan, kayo lang ang nagpagawa at hindi ang Diyos. Pinagawa ng Diyos sa pamamagitan ng simbahang Katolika. Sino utusan ng Diyos na gumawa niyan? Ang simbahang Katolika ang inutusan. Okay? Anong purpose? Bakit pinagawa yan ng Diyos sa Iglesia na Katolika? Para ipaalala sa amin yung mga taong naging role model sa aming pananampalataya. Kaya nga sabi sa Hebrews, di ba, alalahanin ninyo yung mga taong namuno sa inyo. Okay. Yung bang ginawa nyo ngayon na mga graven images na mga saints at saka ni Mary, ano ba yan? Talaga bang mukha nila yan? O may pagkakaiba sa Yes. kanilang mukha? Yes, mukha nila yan. Sapagkat, no, kami mismo may mga evidences, mga relics na kung tawagin, no, mga bagay-bagay na mismo nagpapatunay sa kanila. Kung yan ay mukha nila, bakit napakaraming iba't ibang mga mukha na iba-ibang kulay at iba-ibang anyo? Kung meron iisa talaga na prototype niya. Sapagkat ang mga iyan ay mga religious art. So dinadagdagan nila yung original na imahe para maging modern yung pagkakagawa at saka yung pagkakalikha para makikita ng tao, ma-appreciate nila. Religious art nga eh. Anong ibig mo sabihin sa prototype? Prototype at saka type, no? Mayroong salita sa Old Testament na may katuparan sa New Testament at sa ating panahon. Iyon ang prototype at type na tinatawag natin typology. Okay, bigyan mo nga ako ng meaning ng Tagalog ng Time na time. Ayan. okay. So dyan nagtatapos ang ating first cross. At dadako na tayo sa ating negative stand. Bro, Pastor Dindo ng Born Again. Set ko lang yung ating time. Okay, your time start now. Okay, unang-una aming topic sa hapong ito ay tungkol nga dito sa mga graven images, At dito ay gusto kong basahin yon. Ang sabi dito sa banal na kasulatan sa Exodus 20, verse verse 4 at saka 5. Sabi, thou shalt not make any graven image in likeness, anything that is in heaven, or that is earth, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord, I am God, the jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children of third, fourth generation,
them that hate me, and shewing mercy unto the those of those who love me and keep my commandments. So napakahalaga nito, no, na kautusan ng Panginoon. At applicable ito magmula noon hanggang sa ngayon. In the Old Testament, kaya nagpagawa ang Diyos ng mga ganitong mga bagay, ano? Sapagkat mayroon siyang layunin. Na? Dahil ang layunin niya ay sapagkat maraming mga false, sabi ng ganon, tinatawag na pesel, Exodus 24, na mga graven image na mga hindi naman totoong Diyos, mga false God. Katulad nila Baal, nila Astaroth at iba pa. Kaya nagpagawa siya ng ganito, no, ng mga images. Ngunit sa kanyang pagpapagawa ng mga images na ito, meron siyang layunin. Ang layunin nito ay hindi upang sambahin. Kaya nga, kung papansinin natin yan, ibig sabihin, pwede siyang magpagawa. Pero ang utos niya dito ay, thou shall not make, tayo, pinagbabawalan niya ng gumawa nito. Maging ang bansa ng Israel, maging tayo, no, sa ating kapanahunan. Bakit tayo babawalan ito? Sapagkat kapag gumawa ka nito, ay maari mong sambahin. Katulad nga nung sabi niyang ganon, ay dito sa banal na kasulatan, yung mga ginawa na images nitong mga kerubin, ay pwedeng sambahin na hindi niya naman pinasasamba. Kaya nga, kung titingnan natin na kapag ang Diyos ang nagpagawa, wala tayong problema. Kasi kapag ang Diyos nagpagawa, sabi dito sa Exodus, talata 36, ganito sinasabi. Then, sabi niya nga, brought Bezalel and Aholiab and every wise heart, any man in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work with servers of sanctuary, according to all that the Lord has commanded. Ibig sabihin, na siya mismo pumipili ng tao, si Bezalel at saka si Aholiab. Kaya sila ang binigyan ng Panginoon, sabi, ng wisdom and understanding. Ganon din naman kung titingnan natin sa talata 31, ay napakahalaga na maunawaan natin na sabi niya dito, and I have called Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, the tribe of Judah, I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and understanding all knowledge and all matters of workmanship, to devise cunning work, to work in the gold and silver and brass. Sabi niya, behold, I have given with him Aholiab. Sabi niya nga, ibig sabihin nito, pag ang Diyos nagpagawa sa tabernacle niya, sa mercy seat, ng mga ginto, ng mga kerubin, ang kanyang purpose dito ay magbigay, ibig sabihin, kumuha siya ng mga tao na bibigyan niya ng tungkulin na gumawa. Yan, na binibigay ng wisdom and knowledge at kung paano sukat, kung paano ang laki, kung paano ang ilalagay. Samantalang ito, na inamin niya naman na ngayon, ang mga prototype, si Mary at yung mga saints, nang tinanong ko kung sino gumagawa, ang gumagawa daw Roman Catholic Iglesia. Hindi naman sila talagang gumagawa eh. Ang gumagawa nga, mga Chinese yan eh. Nakita ko nga yung mga pagawaan yan ang gumagawa, naglalasing, naninigarilyo, ang bababae pa. Ibig sabihin, hindi naman ang Roman Catholic talaga, business yan. Sa Minalin nga ang daming gumagawa niyan sa Pampanga kaya nga nagkaroon doon ng tinatawag na pagputok ng pinatubo, natabunan lahat ng gumagawa nito. Sapagkat hindi naman sila pinagagawa ng Diyos At ngayon, sinasamba ito. Kaya kung papansinin natin, iba kapag ang Diyos ang nagpagawa, iba naman kapag hindi siya nagpapagawa. Kasi ang utos, thou shall not make any graven image in likeness in heaven and earth below. And thou shall not worship them and bow down.
hindi daw wina-worship, hindi daw binabow down, wala raw dito sa katesisin nila kasi na doctrine ng ganon. Ha? Makita natin, dogma nga ito eh. At nasabi niya nga, revelation daw yung dogma, mas mataas pa yung dogma kaysa sa doctrine. Ganon ang ano niya, nung tinatanong ko siya, hindi masagot, lumalabas sa kanyang na mataas yung dogma kaysa doctrine. Samantala yung doctrine galing sa Bible, yung dogma galing lang sa revelation, wala sa Bible. Kaya mali na kagad, bagsak na kagad yung kanyang lahat daw ng doctrine, dogma. Kaya mas mataas pa yung dogma. Kaya hindi niya masagot ito kanina kasi naipit na siya dito. Kaya sabi niya, wala na raw ito sa namin, aming pinag-uusapan, hindi na raw related. Ganyan talaga kapag nagigipit na isang tao, yan, tumatakbo. Yan. Kaya dito makikita natin na ang dogma talaga, ang ibig sabihin, ay teaching accepted to be truth without Bible basis. Ang dogma, walang biblical basis yun Kaya nga sabing ganon, revelation lang yon. Kaya wala sa Bible. Personal revelation. And dami-dami nagbibigay ng personal revelation kung kanya-kanya na lang tayong personal revelation, nakakalungkot naman yung Bible natin, mawawala ng bisa. Puro na lang tayo personal revelation. Nag-reveal sa kanya, Lord, nag-reveal. Ano mangyayari? Ibig sabihin, mas mataas na yung personal revelation kaysa sa doctrine, kaysa sa Bible. Ang Bible, sabi natin, ito may authority. Final authority ang Bible, hindi yung mga revelation. Ang Bible din ay arbiter of truth, hindi yung revelation. So sa kanya pala, puro revelation ito. Nakakalungkot ito pag ganyan ang kausapan natin. Kaya nga nagbigay siya ng iba, ng mga scholar, na sabing ganon, not all image are idols. Nagpapatotoo pala itong scholar na ito at hindi si Brother Denmar. Dapat siya magpapatotoo. Dapat siya meron personal mismo na encounter dito. Wala siyang personal encounter dito, na biblical. Kaya nga itong mga tinatawag natin na mga graven image, hindi to icon. Iba yung icon. Ang tawag dito, pesel o graven image. Kaya kung titingnan natin dito, ay itong hindi lahat ng graven image ay idols. Walang basihan ito. Lahat ng graven image, dito makita natin from the Old Testament and the New Testament are idols na hindi naman ang Diyos ang nagpagawa. Kaya kung papansinin natin dito, wino-worship ito. Wala raw sa kanilang CCC. Totoo naman yun Bakit nila ilalagay doon? Ang mahalaga rito ay marami na mga tagasunod ang nagsumasamba kay Mary, nagkakaroon ng devotion, at mas mataas na ang kalagayan ni Mary kaysa kay Jesus Christ. Mas marami na devotee. Lalo yung mga matatanda, nakita natin, mga babae, andun na sila. At ang lalaki na ng graven image ni Mary. Dito lang sa EDSA, ang laki ng graven image niyan. Inihandog ng Catholic sa kay Mary hinandog, hindi kay Jesus at Pilipinas. Ganon din ngayon dito sa Batangas. The biggest statue kay Mary. Kaya nga pumutok yung bulkan Taal At yan, tinamaan sila ron dahil naglagay sila na napakataas. Sabing ganon, the tallest in Asia, yung kay Mary. Kaya nakakalungkot. Nahulog tayo ng ating bansa sa tinatawag na grievous image of idolatry. Idolatry ito. Okay, so dyan nagtatapos ang ating negative stand. Pastor Rosendo ng Born Again. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong para hindi nawala yung ating init. So 7 minutes para sa iyo, bro. Denmar. Okay. Proceed. Okay. So magandang hapon, Pastor Rosendo. Ang tanong ko po sa inyo, ano po ang ibig sabihin para sa inyo ng idolatry? Well, ang ibig sabihin ng idolatry
It is a worship of physical image as a God. Ibig sabihin, kapag meron kang physical image, katulad ng mga rebulto, na nagiging parang Diyos yun, na yun ang idolatry. Kaya pwede rin na nagdi-devotion sila is a form of idolatry. Okay, okay. Ganon din, So, pray sila, private worship sila, it is a form of idolatry. Next question. Okay, next question ko. Ang sabi nyo, nagiging idolatry lang kapag ka worship as Diyos. Ngayon, tanong ko sa inyo, Pastor Rosendo, saang dokumento ng Simbahang Katolika itinuturo yung pagsamba sa rebulto? Meron o wala? Sinabi ko na, sinagot ko na yan, wala sa CCC. Pero may utos personal. Katulad ganyan, pag dumarating yung January, yung Black Nazarene, dinadala ito sa Luneta, pinatatawag ang mga tao, pagkatapos pipila sila, halik sila sa paa. And that is idolatry. Wala Next nga sa question. CCC, Next question. pero meron sa Okay, next private question. practice. Okay, next question. Kung walang doktrina ang Simbahang Katoliko na sumamba sa Diyos-Diyosan, no? Saan nang galing yung sinasabi mo na kami ay sumasamba sa rebulto? No? Sa iyong sarili lang ba o sa simbahan? Hindi sa aking sarili. Kung hindi nakikita yan, sabi ko nga, kahit sa television, pinatatawag ng mga pare, yung mga tao para pumunta doon sa graven image ng Black Nazarene para sumamba, yumukod at humalik sa paanan. Na wala nga sa CCC pero may private Okay, next order. question. Lahat ba ng paghalik ay pagsamba? Oo o hindi? Pag yun ay act of prayer at saka private worship, pagsamba yun. Kasi pag nanalangin na ron sa paanan, hinalikan na, winorship na yon. Moderator, ang tanong ko ay categorical. So, merong objection. Anong objection ulit? Ang categorical ko po, moderator, ang tanong ko po ay categorical. Okay. No? Tinatanong ko siya kung lahat ng paghalik ay pagsamba. Oo o hindi. Ayan. So, ayon sa ating rule, Pastor Rosendo, rule number 2, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng 20 seconds. So, kung nadinig mo na yung categorical, pakibanggit muna yung categorical, tapos yung sagot. So, time resume, Bro Rosendo, sagot. Hindi lahat ng paghalik, pagsamba. Ngunit kung ito ay may kasamang private prayer at devotion, ibig sabihin yan ay lalo kung graven image yan, act of yan, religious yan ay Next pagsamba. question. Okay, next question. Okay, next question. Ano ang ipinagbabawal na ipagawa ng Diyos? Yung Diyos-Diyosan o yung mga taong banal? Pag ginawa mo yung mga tao na banal at tinatawag na physical image nila, nagiging Diyos-Diyosan yon. Kasi napaluluhuran na, nasasamba na, Moderator. nahalikan na. Moderator. Objection. Ang tanong ko po ay categorical. Aling rebulto ang ipinagbabawal na ipagawa ng Diyos? Yung Diyos-Diyosan ba o larawan o rebulto ng mga banal? Okay. So, ganito, Bro Rosendo. Meron siyang categorical ulit, bro. So, talagang ang lalabas sa bibig nyo muna, yung una, is yung categorical. Pero kung hindi mo masagot ng categorical, sabihin mo lang para mag-next question tayo. Yan yung ating rule number 3. So, pakiulit mo na yung categorical, Bro Denmar. Diinan mo ng konti para madinig ni Pastor Rosendo yung kanyang pagpipilian. So, bro, proceed. Okay, ulitin ko, no? Alin ang rebultong ipinagbabawal ng Diyos? Yung rebulto ng mga Diyos-Diyosan o rebulto ng mga taong banal? Pareho, yung mga rebulto na Diyos-Diyosan at yung mga rebulto ng mga taong banal, parehong ayaw ng Diyos yun. Dahil binababa mo ang spiritual na Diyos, kalagayan nila sa isang physical image lang. Nabababa yung kanilang kategorya.
Kaya ayaw ng Diyos yun, nagagawan sila ng mga... Okay, next question. Saan mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng larawan ng mga santo? Meron o wala? Meron nga, napag-usapan na natin ang Exodus chapter 20 verse 4. Applicable yun sa Old Testament hanggang New Testament. Pinagbabawal yun. May nabasa ka ba diyan sa Exodo 24 hanggang 5 na pinagbabawal ang gumawa ng rebulto ng mga santo? Meron o wala? Meron nga. Pag binasa mo yung Exodus, ibig sabihin yan, generalize yun. In the Old Testament, in the New Testament, applicable yun. Kaya, meron siyang ipinagbabawal. Pareho. Okay. So, kung parehong ipinagbabawal, hindi ba kayang mag-utos ng Diyos na magpagawa ng rebulto ng mga banal? Oo o hindi? Hindi nga kaya gawin ng Diyos yan. Hindi niya kaya magpagawa. Kasi nga, God is a jealous God. Ang concentration ng tao pupunta sa rebulto kaysa sa Kanya. Makakaagaw niya yon, ng pagsamba. Sa halip na sasamba direkta sa Kanya, doon na sa mga physical image, sa mga rebulto na luluhod. Makakausapin at maglilingkod. Ibig mong sabihin, Pastor Rosendo, ibig sabihin, Pastor Rosendo, yung Diyos mo ay may hindi kayang gawin gaya ng pag-utos ng paggawa ng rebulto ng mga santo. Oo o hindi? Hindi. Ang Diyos ko, kaya niyang gawin ang lahat pero hindi niya gagawin yung mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. God will never do things that is against His will. He could do everything, but not according to against His will. Pagka sinabi ba nating everything, Pastor Rosendo, mayroong limitation o mayroong hindi masasali? Everything kasi, di ba? Everything, depende sa everything na sinasabi mo. Ano ba yung everything na yan? Clarification ng question. Okay. Sabi mo kanina, God can do everything, no? Ngayon tanong ko, sa everything ba mayroong limitation ang Diyos sa paggawa ng lahat ng mga bagay? Oo o hindi? Meron. Hindi siya gagawa ng against His will. Yan ay karakter ng Diyos. He will not do anything against His will. Pero kaya niyang gawin, pero hindi niya gagawin. Katulad yan, pagsisinungaling. Hindi niya gagawin magsinungaling. Anong? Bakit ipinagawa ng Diyos yung mga larawan ng mga cherubim? Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debating ito. At okay, so dadako muna ako sa ating comments. Shoutout kay Limato Balestros. Yan, pasensya na sa aking background. Shoutout din kay Malinin Resurrection, kay Reggie Lait. Yan. At saka yan na muna. Tsaka yung ating nasa loob, syempre, si Bro Eric ng End Times, si Kent Paulo, si Rotsin nandito, tsaka si Bro Nash, yung ating admin. So proceed na tayo sa ating 10 minutes na rebuttal. Bro Denmar, your time start now. Okay, so isang mapagpalang hapon muli sa inyong lahat, mga kapatid. May lang yung maingay, pasensya na kayo. Wait lang natin yung maingay. Thank you po. Ngayon, umpisahan ko sa sinasabi ni Pastor Rosendo na doctrine at dogma. Hindi niya naintindihan ang sinasabi ko eh. Sabi ko, lahat ng doctrine, ay lahat ng doctrine, ay hindi dogma. Ang lahat ng dogma ay doctrine. Ano ba ang ibig sabihin ng doctrine? O basahin po natin dito. Ang simbahan mismo ang magde-define kung ano ang doctrine. Ang doctrine po ay ang proposition
or set of propositions taught by the magisterium of the church. Okay, for example, the Code of Canon Law provides, Canon Law 749, no doctrine is understood as defined infallible unless this is manifestly evident. So all dogmas are infallible defined, as we will see. So this reveals that there cannot be doctrines that are not infallible, thus that are not dogmas. Okay. So ang dogmas, mga kapatid, ito ay infallible. However, the doctrine can change. No, pwedeng baguhin ang doctrine. No? Samantalang ang dogma hindi. No? Pero ang kaibahan ng dalawa, no, sabi nung nating pinasa na canon law of the Catholic Church, a proposition taught by the magisterium of the church. Tinuturo ng simbahan kung anong dogma, it is accepted by all in general. So kapag tinuro natin na si Jesus, no, ay naging tao, tatanggapin niya ng lahat ng simbahan. No, lahat ng ating simbahan dito sa Pilipinas. No? Ngayon, kapag itinuro ng simbahang Katolika ang dogma, sabi diyan, no, ang dogma is a divinely revealed truth proclaimed as the infallible teaching authority of the church, no, according to the Survival of the Dogma, page 153. So therefore, no, the dogma is an infallible, divine, revealed truth by the magisterium. No, it is properly explained. No, so hindi ito mababago. Halimbawa, kapag sinabi ng simbahan na si Maria ay ina ng Diyos, etong dogma ito, hindi na ito mababago kahit kailan. No, hindi ito mababago. Okay? Kasi dogma ito eh, no? But yung doctrine pwedeng baguhin. No? Ayun yung kaibahan nila sa dalawa. Bakit pa mas mataas ang dogma? Because God is the one who revealed the revelation, no? Kasi yung doctrine nasa Bible yan eh. Although it is revealed by God indirectly, no, through the written scripture. But however, this dogma are revealed by God himself, no, kapag may apparitions, no, just like that, no, gaya nung apparition ng mahal na ina noon na sinabi niya na I am the Immaculate Conception, and therefore the church defined the Immaculate Conception as a dogma because it is revealed to by Mary through the message of God, no, na kanyang dinadala dito sa atin. So ngayon, wala doon yung topic natin. Anong nangyayari? Ginagawa ni Pastor Rosendo, nag-i-Stroman fallacy siya, no? Nag-i-Stroman fallacy. Ngayon, pansinin ninyo, no? Pilit siya ng pilit dito sa Exodus chapter 20 verse 4. Nabasahin ulit natin yung sinasabi ni Norman Geisler dito sa The Big Book of Bible Difficulties, Clear and Concise Answers from Genesis to Revelation, page 84. Finally, the prohibition in Exodus chapter 20 verse 4 is not against religious art as such, which includes things in heaven, angels, and on earth, humans or animals. Rather, it was against using any images as an idol. No, wala pa lang pagtututol eh. No, kahit ang protestanteng ito, no, na yung nasa Exodus chapter 20 verse 4, walang pagtututol na yung mga imahe ay maaaring pwedeng gamiting religious art, no? At ito ay kabilang dito yung mga heavenly angels, no, heavenly entities, and nandito sa earth, no, gaya ng humans and animals, no? Gaya nung pinagawa ni Moses yung gintong ahas, no? Ngayon, no, ang pinagbabawal dito yung imahe na gawing Diyos. Wala nga sa sisi namin yun eh. No, wala sa doktrina ng Katoliko. Sa makatuwid, yung sinasabi ni Pastor Rosendo, opinion niya lang. Wala sa pagbabatayan, no? By experience daw, no? Kasi Pastor Rosendo, kapag ikaw ay nagbatay sa experience, so sabihin natin, no? Yung pastor namin mahilig mangolekta ng ikapu, no? Ilang beses nangongolekta sa isang araw na pagsisimba namin, no? 3 hanggang 5 ang takaw sa ikapu. At tingnan mo, maniniwala ka doon? Experience ko? Syempre hindi.
So ngayon, ang standard reference natin para patunayan lahat ng mga bagay ay siyempre standard reference gaya ng aking binabasa. At iyon nga pinatutunayan ko nga sa iyo sa pamamagitan ng mga referensya at Biblia na hindi lahat ng imahen ay mga Diyos-Diyosan. No? Kaya ulitin ko, hindi lahat ay Diyos-Diyosan. Okay? Sabi pa nga dito, no, sa New International Encyclopedia of Bible Difficulties ni Archer Jr., Leeson, and Soderban. Sabi niya page 116, the second commandment, Exodus chapter 20 verse 4 to 5 deal with sin of idolatry and concerns itself therefore with the fashioning carved images or other representations of any likeness of what is in heaven, above or on earth, beneath or in the water, under the earth, for the purposes of worshiping them as numinous powers or deities. Okay, so magiging masama lang pala, Pastor Rosendo, kung ito ay gagawin mo deity o Diyos-Diyosan. No? Yung mga santo namin, hindi namin ginagawan Diyos-Diyosan yan. Again, kukuha ka doon sa aming doktrina. Sabi nga dito, ulitin ko yung basa, no? Catechism of Christian Doctrine number 3, page 5, no? Page 95. But we know that worship would mean latria. Ito para sa Diyos ito, no? Para sa Diyos yung latria. Dulia, no? Para sa mga santo. And hyperdulia in reference to the object, no? Since we are talking about saints, it means dulia, no? Ibig sabihin ng dulia ay veneration o paggalang. Paggalang sa kanila, sapagkat sa Biblia may mababasa tayo, Pastor Rosendo, dito po sa Hebreo chapter 13 verse 7, paggalang sa mga taong nagbigay sa atin ng role model sa ating pananampalataya, Hebrews chapter 13 verse 7. Alalahanin ninyo ay nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siya nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at pag dinidilihin ninyo ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. No? So meron tayong batayan, no, ng pag-alala, no? Pagkahalimbawa ganito, Pastor Rosendo, yung lolo mo namatay, may imahin ka nun. No, may imahin ka nun. At minsan iiyakan mo yon, no, kahalikan mo yon, yayakapin mo yon. Hindi ibig sabihin, sinasamba mo na yon. Ang ibig sabihin lang pala nun, inaalala mo, Pastor Rosendo, na siya ay naging kabahagi ng buhay mo at siya ay naging halimbawa ng pananampalataya para sa iyo. Pero hindi iyon pagsamba. Kasi hindi lahat ng salitang pagsamba o worship ay pagsamba na inuukol sa Diyos. No? Halimbawa, si Nebukadnezar. Pastor Rosendo, si Nebukadnezar, lumuhod siya sa harapan ni Daniel. No? Kaya ko tinatanong sa iyo, lahat ba ng pagluhod ay pagsamba? No? Or lahat ba ng paghalik ay pagsamba? Hindi naman. Kapag hinalikan ko ba yung ex-girlfriend ko, yun ba ay pagsamba na? Hindi, Pastor Rosendo. No? So, lahat ng ito sinasabi mo, opinion mo lang. No? Wala kang maibabato, wala kang reference kasi ang totoo niyan, yun ay akusasyon lang sa simbahang Katoliko. Yung sinasabi mo, akusasyon lang sa amin. So hanggang ngayon, Pastor Rosendo, tanggapin mo man o hindi, no? Ang aking proposition ay nananatiling nakatayo sa mga oras na ito. No, nakatayo siya hanggang ngayon, no? So wala kang masasabi na pagsamba kahit yung Nazareno, no? Yung debosyon kay Maria, hindi yan pagsamba, no? All devotions. Okay. Ayan, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Nash ng CF Lamp ng Catholic. So dadako tayo sa ating 7 minutes. Bro, hindi si Nash. Hindi si Nash, bro. Bro Denmar pala. Pasensya na. Bro Denmar ng Bakit ako CF. nasali dyan? So, Pastor Dindo, yung 7 minutes na pagtatanong para kay Bro Denmar, aka Nash. Bro Denmar. So, Bro Rosendo, proceed.
Nakamute si Pastor Rosendo. Nakamute. Okay, minuto. Pastor Rosendo. Yeah. Sorry, namute Yan. ako. Okay. Okay, nabanggit mo yung yung Black Nazarene. Ah, Yes. okay. Napanood mo ba sa TV o mayroon kang knowledge na yung mga pare tumatawag ng mga tao na member ng Catholic para pumunta at sumamba sa Nazareno, humalik sa paa at manalangin. Yes, meron akong knowledge kasi isa akong deboto diyan sa itim na Nazareno. Pero hindi yan sinasamba, no? Okay. Hindi yan sinasamba. Kahoy yan eh. Yung pinoportray na si Jesus Christ, yun ang aming sinasamba. Kasi si Jesus Christ itself. Okay. Yung mga ginagawa ng mga Katoliko na prosesyon, nagkakasakitan, umipila na mahaba at nag-aagawan na makarating doon sa Nazareno, kahit na ibigay nila yung kanilang buhay, yung hindi mo sasabihin pagsamba. Hindi pagsamba yun. Ang tawag doon, Pastor Rosendo, ay debosyon. Iba ang debosyon sa pagsamba, Pastor Rosendo. Tinanggap mo yung aking idolatry na meaning, nasabi ko, ang isang meaning ng idolatry is physical image of God, worshiping of physical image of God, at devotion as an act of prayer and private worship. So, ibig sabihin, accepted mo na yung devotion ay pagsamba ayon sa aking accepted mo sa aking tinanong mo ko about the definition of idolatry. Ayon yan sa paniniwala mo, Pastor Rosendo, na yung debosyon ay samba. No, sa aming mga Katoliko, iba yung pagsamba at iba yung debosyon. Ang debosyon, gaya ng aking sinabi, iyan ay laging patungkol kay Jesus. So bakit mo tinanggap yung ko kanina nung tinanong mo ako about the idolatry? Nasabi ko siya na ako devotion. In-accept mo. Ngayon, sinasabi mo devotion ay hindi idolatry. Alin ang totoo? No? Wala akong sinasabi kanina. Nagkamali ka ng pag-accept sa aking meaning ng idolatry? Wala akong sinabi kanina na ina-accept ko yung sinabi mo. No, wala nga ako narinig na tanong na ganun eh. Baka nga nananaginip ka nga, Pastor Rosendo. So hindi mo tinanong sa akin ang meaning ng idolatry, ganun ba? Hindi ko tinanong sa'yo kung yung devotion ba ay idolatry. Tinanong ko sa'yo, ano yung idolatry para sa'yo? Kaya nga, ibig mo sabihin, hindi mo tinanong sa akin kung ano ang idolatry o ano meaning ng idolatry. Tinanong mo sa akin o hindi? Tinanong ko sa iyo yung meaning ng idolatry. Okay. Pero kung ano yung gusto mo paniwalaan, na devotion at idolatry magkapareho, hindi ko tinatanggap yan. Kaya nga sinundan kita ng tanong kanina, di ba? May nabasa ka ba sa CCC na yung ginagawa ng mga Katoliko ay pagsamba? Sabi mo wala. So, ibig mo sabihin ay yung mga ginagawa ng Katoliko na pagbibigay nila ng kanilang serbisyo pagdating nitong Black Nazareth, hindi ba pagsamba yun? Again, katulad ng sinasabi ko, iyon ay debosyon. Debosyon yon. Salamat. Ano sa Tagalog ang latria, dulia at hyperdulia? Ang Tagalog po noon ay pagsamba, no? Pagsamba, paggalang, pagrespeto. Okay. Ngayon, ang ano dito, sinabi mo na hindi related yung nung nagtanong ako sa about dogma at saka doctrine, hindi related dito sa sa usapan natin. Bakit tinatalakay mo ito sa presentation to mo?
Kasi nga, no, naguguluhan ka doon sa definisyon ng doctrine at dogma. Ikaw mismo, gumagawa ng definisyon ng dogma na mali naman. Sabi mo, unbiblical. Mayroong basihan ang dogma sa Biblia. Kaya nga siya naging dogma at tinanggap na simbahan. Okay, kung ako yung naguguluhan at hindi ikaw, sinabi mo rito na ang dogma pwede magbago. Pero ang dogma hindi pwede magbago, pero ang doctrine pwede magbago. Yes. Accept mo ba hindi? Ha? Yes, I accepted. Sinabi ko kanina yun, di ba? Ang doctrine pwedeng mabago, ang dogma hindi. Okay. Saan ba galing ang doctrine? Sa Bible ba? Yes or no? Yes, galing sa Bible na in-interpret ng simbahan. Next Okay. question. Saan galing ang dogma? Revelation ba ito? At hindi Yes, galing sa Bible? That is revelation from God interpreted by the church magisterium. Okay. Nangangahulugan ba yan na yung dogma mo ay infallible, sabi mo, dahil hindi na pwede baguhin, pero yung Yes. doctrine ay fallible, pwede pa mabago. Yes, pwede. Gaya ng Sabat ng mga Hudyo. Pinalitan yan noong panahon ng konsilyo ng Jerusalem at iyan pinatupad na yung pagsisimba at pangingili ng linggo. Pinag-uusapan natin hindi Sabat, ang pinag-uusapan natin ay graven image. Accepted mo ba hindi? Yes, accepted ko. Binibigyan niya kita ng ideya kung papaano yung isang doktrina maaaring mabago. Halimbawa, yung Sabat ng mga Hudyo. Binago siya sa panahon ng konsilyo ng Jerusalem at ginawang linggo. Next question. Accepted mo ba na sa Bible, ang tawag doon ay Bible doctrine na Time. Ayan, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng ating affirmative. So dadako na tayo sa rebuttal ng ating negative. Pastor Rosendo ng Born Again. So bibigyan kita ng 10 minutes, bro. Your time start now. So ang pinag-uusapan namin hindi lahat daw ng graven image ay idolatry. Ang sabi ko, lahat basta ginagamit ito sa religion, idolatry 'yon. No? Katulad yan, nagbigay siya rito na sa Old Testament, yung mga ginawa doon, in-accept naman natin na nagpagawa ang Diyos, pero ang Diyos ang nagpagawa. Nagbigay pa siya ng mga talagang gagawa na bibigyan niya ng karunungan. Pero dito, ay wala siyang nasabi nung sinabi ko na gumagawa nito, mga Chinese, mga gumagawa lang nito, yung mga mga idols nila Mary at idols nila Jesus at ang mga saints, yung mga naglalasing diyan, ginawa nilang business ito. Ibig sabihin, ayaw talaga ng Diyos na gawin yan at pinagbibili at ginagawa lang business. Sa ngayon, business na yan, malaking negosyo yan yung paggano ng idolatry. At yan, dinadala pa sa bahay-bahay, pinagbibili, at nilalagay sa altar, pagkatapos dinadasalan doon, at ginagawa nila talagang Diyos-Diyosan. Kahit na hindi niya sabihin na wala yan sa doctrine, pero hindi naman lahat ng turo ng Katoliko nasa doctrine. Meron din mga oral na teaching sila. So hindi niya naman binawalan, inamin niya naman na may pare, sabi pa, alam niya na tumatawag ito ng mga taong pupunta doon sa Nazareno, tapos hahalik sa paanan nito. Pumipila na mahaba. At hindi pa raw yun, ewan ko, bulag yata ito, o bingi o ganyan tayo minsan bulag tayo, bingi, sabing ganon, matutulad tayo sa Psalms chapter 133 Anong sabing ganon? Ang mga Diyos-Diyos, yung mga graven image, may tenga hindi makarinig, may mata hindi makakita, may bibig hindi makapagsalita. At matutulad sila sa mga gumagawa nito.
Kaya ito si Denmark, katulad na sila, hindi niya makita yung katotohanan. May mata hindi makita. May hindi pa raw pagsamba yun. Hindi pa raw worship yun. May tenga na naririnig niya, nagkaanuhan na, nagkakagulo. Hindi pa raw worship yun. May namamatay na. No? May nahihimatay na. May nadadala na sa doktor. Para abutin lang. No? Yung idols, hindi pa raw worship yun. Kaya sabing ganon, matutulad ka talaga, Delmar. May tenga ka, may mata ka, may bibig ka, katulad no, yung tawag na rebulto. Na hindi makapagsalita, hindi makakita, hindi makarinig. Ang Bible, matutulad sila Psalms 133 Kaya hindi na ako nagtataka kung yan ang iyong katwiran. Pero hindi mo matatanggihan na meron talaga, wala sa CCC, ay namin ko, pero may actual order ang mga pare para sumamba talaga. At ngayon, napakarami talagang sumasamba. Na? Kaya yun, hindi lamang dulya yun, hindi lamang yun, hindi lamang hyperdulya. Kita mo, meron pang mas mataas pa si Mary, hyperdulya. No? Kaysa sa dulya, kaysa sa mga saint. Ibig sabihin may talagang worship talaga ito. Kaya kung papansinin natin dito, nakakalungkot, na mabuksan sana ang mga mata at mga isipan ng mga tao. Yan lang ang aking Bakit? Sapagkat kung titingnan natin, itong mga ito, wala itong buhay. Yung mga graven image. Kaya nagiging false god sila sapagkat doon na sila dumidiretso, hindi na direkto sa Diyos. No? Doon na sila nananalangin. Doon na sila kinakausap. Itong object na ito. Kaya makikita natin, that is not a sign of faith, a genuine faith. Kasi kung naniwala ka sa Diyos, ang Diyos ay hindi nakikita, pero nananampalataya ka. Hindi mo na kailangan makita. Hindi mo kailangan ng tinatawag na pantulong. Kung genuine faith mo, hindi mo kailangan ng pantulong. Pagpapakita lang nga yan ng maliit na pananampalataya. Kaya kung papansinin mo rito, ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay through the Spirit. John chapter 4 verse 12, you shall all worship God in spirit. You cannot worship God in idols. The only thing that you could worship God, sabi ng John chapter 4:24, God is a spirit, and those who will worship Him must worship in spirit and in truth. Maliwanag yan. Sabi mo rito, ginagawa niyong protection yan amulet. Nagbabow down kayo, nagbe-venerate. Nagdi-devotion kayo, hinahalikan ninyo, nagse-serve kayo. At sabi mo, representative lang. You cannot represent God or Jesus Christ or Mary sa mga bagay na ito sapagkat hindi sila katulad niyan. Malayo yung kanilang itsura. Sabi nyo, visual age lang yan. Hindi yan visual. Noon, maaari, panahon ng mga nila Constantine, yung alasin ni Constantine, visual image yan. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Decoration lang daw yun. Decoration lang, pero sinasamba mo, hinahalikan mo. Kaya nga dito, makita natin, lagi kong inaano ito, na mahalaga, na maunawaan natin talaga, na sa Biblia, ay inaano yun, kumbaga sa, pinagbabawalan tayo, na sumamba talaga dyan sa mga bagay na yan. Kaya sabi dito, kahit na sa Leviticus, you shall not make no idols, nor graven image, nor sabi ko na standing image, or any image of stone. Sabing ganon. Or bow down, for I am the Lord thy God. Hindi natin pwede itulad ang Diyos o ang Panginoong Jesucristo sa mga bagay na yan. Malayo sila. Dumiretso ka na lang kay Jesus. Kausapin mo siya. Hindi kay Mary, kasi si Mary hindi naman nakakarinig yan Hindi naman Diyos yan. Dumiretso ka na lang sa Ama. Dumiretso ka kay Jesus. Kaysa dumiretso ka dyan at magbigay ka pa ng atensyon sa mga bagay na yan. Baka mamaya, ma-fall ka talaga sa idolatry. Pag dyan, nag-idolize ka, sabi sa Revelation, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan talikuran mo yan. Kaya makita natin na itong mga bagay na ito ay sabi nga ganun, abominable unto God. God is a jealous God.
Kaya dyan, nagseselos ang Diyos sa mga bagay na yan, nagbibigay tayo atensyon sa kanila, kesa doon, mag-oras para sa Diyos na dumirekta tayo sa kanila. Na? Hindi natin kailangan yan. Ang dami ngayon, nananalangin, diretsuhan na eh. Pero ngayon, ang bansa natin, sabi ko nga, nakakalungkot. Nahulog tayo sa tinatawag na the sin of idolatry. Kaya ang bansa natin, nakita natin, kurap ang gobyerno, kurap ang mga tao, sapagkat andoon sila eh. Andoon sila sa idols. Hindi sila sa tunay na Diyos na gaano, kaya gano'n ang kanilang kanilang tinatawag na buhay, walang pagbabago. Kaya makita mo rito na hindi natin kailangan yung mga bagay na yan. Yan ay mga, sabing ganon, idols, at yan, sabing ganon nga sa Biblia, ay hindi tinuturo sa Bible yan. Mari sinabi mo, dogma yan. Yung biro mo, mas mahalaga pa sa iyo yung dogma, infallible daw. Hindi pwede baguhin, samantalang yung Bible, pwede baguhin. Anong klaseng doktrina yan? Kaya ayaw mo pag-usapan yan, Bible, doctrine, pwedeng baguhin. Samantalang yung revelation doon sa magisterium, hindi pwedeng baguhin, infallible. Yan ang problema sa Roman Catholic eh. Kapag may dogma, may tuturo na, hindi na nila pwedeng baguhin ito. Kaya nga nagkaroon ng reformation eh, para magkaroon ng pagbabago. Pero hindi nila pakikinggan yan. Kasi infallible ang church na hindi na pwedeng baguhin. Kaya nakakalungkot na kahit na mali minsan ang doktrina, ay ipipilit na yon ay tama. Kawawa naman yung mga tao na nasabi natin, nahuhulog sila sa idolatry. Katulad ng our nation, sabi ko nga, yung bansa natin, galit ang Diyos, kaya maraming naghihirap dahil sa tinatawag na idolatrous nation. Ang lalaki ng kulto ni Mary, doon sa mga bundok, yung atin sa EDSA, yun doon sa tinatawag na Batangas, at marami pa na mga revolto sa iba-ibang panig, o maging dyan sa mga street, sa mga houses, napaikutan na lahat, ng mga revolto. Bakit hindi pa tayo dumiretso sa Diyos? Mas mabuti. Magagalit ba ang Diyos? Pag iniwan natin yung mga revolto, dumiretso tayo sa Kanya? O matutuwa ang Diyos sa atin? Na diretso na tayo sa Kanya, wala tayong mga revolto. Alin sa dalawa ang matutuwa ang Diyos? Ikaw na mamili. Denmark, ikaw na mamili. Okay, so dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Your time start, bro. Denmark, now. Okay, Pastor Rosendo, ulitin ko po, categorical question must be answered categorical. Alin ang ipinagbabawal ng Diyos na ipagawa? Rebulto ng Diyos-Diyosan o rebulto ng kerubin? Ang pinagbabawal ng Diyos ay yung hindi niya inutos yung rebulto ng Diyos-Diyosan. Yung rebulto ng kerubin, inutos niya yun, hindi niya pinagbawal yun. Ano ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal na ipagawa ng Diyos? Bigyan mo ako ng 5. Sabi ko nga, bakit mo ako napan ng 5? Isa, dalawa lang, si Astaroth, si Baal. Hindi ko kailangan yung mga Diyos-Diyosan na yun. Ayoko ng kanilang pangalan, ayokong banggitin. Okay. Next question. Yung dalawang yan, si Astaroth at saka si Baal, nakikita mo ba yan sa simbahang Katoliko? Oo o hindi? Ang nakikita ko, hindi. Ang nakikita ko simbahang Katoliko yung mga rebulto nila Mary at saka nila Jesus Christ at mga santo. Mga rebulto yung hindi pinagawa ng Diyos. Sa makatuwid. Sa makatuwid, Pastor Rosendo, wala ka nakita na rebulto ng mga Diyos-Diyosan na binabanggit mo sa simbahang Katoliko? Oo o hindi? Oo, yung mga rebulto nandoon sa simbahan, nagiging Diyos-Diyosan kasi sinasamba ng mga tao. Kaya Diyos-Diyosan din. Okay, next. Okay, next question ko. Okay, next question ko. Sino ang Diyos-Diyosan? Sino ang Diyos-Diyosan? Si Jesus na Nazareno o si Baal? Ang Diyos-Diyosan dyan,
si Baal. Pero pag ginawan mo na rebulto si Jesus Christ, Diyos-Diyosan yung ginawa mo rebulto kay Jesus Christ. Kaya diretso ka na lang kay Jesus. Alisin mo na yung mga rebulto mo. Ulitin ko yung tanong. Sino ang Diyos-Diyosan sa Sabi ko, dalawa? ang Diyos-Diyosan, Si Jesus na si Nazareno Baal. o si Baal? Pero pag ginawa mo na rebulto sa Jesus, Diyos-Diyosan yung ginawa mong rebulto. Na kaya sinasamba. So, sinasabi mo, Pastor Rosendo, na si Kristo ay Diyos-Diyosan. Oo o hindi? Si Jesus na totoo, na buhay, ay Diyos na totoo. Yung mga rebulto, mga Diyos-Diyosan na patay. Na may mata hindi nakita, may bibig hindi nakakita, Okay. may tenga Okay, hindi next nakakarinig. question. Yan yung patulad mo yan. Okay, next question. Tinatanggap mo ba yung sinasabi ni Norman Geisler dito sa kanyang libro na The Big Book of Bible Difficulties and Clear Concise Answers from the Genesis to Revelation, page 84, na not all images are idol. Religious art contains images but is not thereby idolatrous. Tinatanggap mo ba ito o hindi? Hindi. Ikaw lang tumatanggap niyan, pero hindi ko tinatanggap yan. Kasi hindi naman yan naayon sa Biblia eh. Nilalabanan niya yung ayon sa Biblia. Bakit ko tatanggapin yan? Eh ikaw, yung tinatanggap mo yan na hindi ayon sa Biblia, na-accept mo. So ibig sabihin, Pastor Rosendo, mas marunong ka sa Bible scholar? Oo o hindi? Kung mali ang Bible scholar, kahit na ano pang niya, sabi, the wisdom of this world is foolishness unto God. Foolishness Hindi, yun. ang tinatanong ko, no, mas marunong ka ba sa scholar? Oo o hindi? Categorical answer ang kailangan ko. Ang sabi ko, oo, kung yung scholar na yan, ay hindi naninindigan sa Biblia. Kahit na ano Okay. pa ang kanyang mataas na pinag-aralan, hindi naman siya nanindigan sa Biblia, baliwala ang kanyang pag-scholar. Okay. So, ibig sabihin, Pastor Rosendo, hindi mo tinatanggap yung sinasabi niya na not all images are idols. Ngayon tanong ko, yung imahe ba ni Jose Rizal ay idol para sa iyo? Oo o hindi? Hindi idols yan. Kasi hindi naman yan relics na religious eh. Diba kahit tanong mo pa si Jollibee at saka si McDonald, kung idols yan. Hindi naman mga religious relics o religious person yan. Magtanong ka doon sa mga religious person tulad ni Mary. Next question. Sabi mo si Jose Rizal, yung rebulto ni Jose Rizal ay hindi idol. So ngayon, sinasang-ayunan mo ba na hindi lahat ng imahe o rebulto ay Diyos-Diyosan? Oo o hindi? Hindi, kasi ang usapan natin, pang-relihiyon. Hindi naman pang-relihiyon si hindi pa relihiyon si Rizal, si Jollibee at saka si McDonald, hindi pang-relihiyon yun. Ulitin ko. No? Yung rebulto ba ni Jose Rizal ay Diyos-Diyosan? Oo o hindi? Sabi ko nga, hindi. Dahil hindi naman ang usapan natin, graven image sa Bible. Wala naman si Rizal sa Bible eh. Bakit ka lumalayo sa ating teksto? Sige. Sige. Sige, iwanan na kita dyan. Okay, iwanan na kita dyan. Okay. So ngayon, tinatanggap po ba, Pastor Rosendo, na walang basihan sa doktrinang Katoliko yung sinasabi mo, yung paratang mo? Oo, hindi. Ang sinasabi ko, wala yung pag-uusapan natin, yung dogma sinasabi mo, wala ditong doktrina sa Bible yan. Revelation Okay, na lang ulitin ko sabi yung mo, tanong. hindi biblical. Ulitin ko yung tanong.
Okay, so dadako na tayo sa ating conclusion. Ibibigay ko yung ating 5 minutes kay Pastor Rosendo sa kanyang final conclusion. So Pastor Rosendo, your time start now. Okay. So, yung aming pag-uusap, napatutunayan niya raw na lahat ng rebulto ay hindi idols. Wala siya napatunayan, pati rebulto ni Rizal. Gusto niya pa kunin, ni Jollibee at ni McDonald's. Lumalayo siya. So, ibig sabihin dito, hindi na unawaan ni Denmark ang aming pag-uusap. Lalong-lalo na ito, binagsak niya ang Catholic faith. Bakit? Kasi yung doctrine ng Catholic faith galing sa Bible yun. Pero yung dogma hindi galing sa Bible. Sa kanya, infallible at hindi pwedeng palitan. Pwede raw palitan yung doctrine na nanggaling sa Bible, turo ng Bible. Ibig sabihin niya, ay hindi pwedeng palitan yung mga mga revelation na katulad ng apparition na wala naman sa Bible. So gusto niya pakita rito na mas mataas ang dogma kaysa sa Bible. Yan ang problema sa Catholic Yung problema kay Denmark hindi niya naiintindihan na mas Bible, sabi sa Word of God, ibig sabihin, it claims authority. Mas may authority ang Word of God, ang Bible, kaysa sa tao. Kailangan maunawaan mo yan. Mali yung sinasabi mo. Hindi mo alam ang doctrine at saka ang dogma. Bagsak na kagad ikaw dyan. Kaya nung tinanong kita dyan, ayaw mo sabihin, hindi mo talaga alam yan. Mas mataas ang doctrine kaysa sa dogma. Ninyo. Masahin mo uli ang catechism nyo. Ang doctrine, ibig sabihin may biblical basis. Ang dogma, walang biblical basis yan. Kaya ginamit niya pa kila Norman Gessler at saka ibang mga na sila nagpapatotoo, sila Norman Gessler, at hindi siya. Kaya bagsak yun. Dito makita natin, may babasahin lang ako sa oras, ganito ang sinasabi. The labis go out of the back and way see the balance higher gold street, make it to God. They fall down, they worship. So yung pag-fall down pala ay active worship. At ito sabi, ginagawa nila yung gold na God nila. They bear him upon the shoulder. Nilalagay sa kanilang katulad yon, yung Black Nazareth, sabi ko, pinaparada, they carry him and set him in place and stand. From this place shall he remove. Inilalagay niya doon sa altar. And they shall cry unto him, and they shall not answer, nor save him through good. So dito natin makikita yung aking example na Black Nazareth. Milyon ang sumasamba sa kanila. Kahit na sa gano'n, nagkakasakitan, may namamatay, na pumipila na mahaba, mga senior citizen at nakakalungkot. At makita mo, ibig sabihin talagang pagsamba na yon, worship na yon. Bakit? Yung iba nagpapatira pa Yung iba, pilit nilang sa shoulder, nakikikerry kahit na mahawakan lang yung, yung tali. Yung iba sumasampa. Sabing ganon. At yung iba umiiyak. Pinaglilingkuran nila. Pero sabing ganon, hindi pwedeng sumagot yon. They cannot answer and they cannot save for this trouble. Yun ay pakita natin na matinding idolatry nun. Matinding idolatry ang kasalanan ng ating bansa. Kaya makikita natin dito, sabi ko nga, ulitin ko, napakarami na mga tinatawag na mga statue, rebulto. Sa lahat ng probinsya, may mga rebulto ni Mary. Natabunan na si Jesus. Sa EDSA, sa Batangas, pinakamataas. The tallest in all Asia. Biro mo, tallest in Asia. Kaya alam mo, nagagalit ang Diyos sa ating bansa dahil sa idolatry. Kaya yung pumutok yung tinatawag dyan, na Taal Volcano. Yung pinatubo, tinabunan yung paggawaan ng tinatawag na idols. At ngayon, ang dami pa rin nasa idols. Talagang ganon. Sabi ko nga, Isaiah, Psalms chapter 133,
May mata sila, hindi nakakakita. May bibig, hindi nakakapagsalita. May tenga, hindi nakakita. At ang mga sumasambak sa kanila ay magiging katulad nila. Kaya ito si Delmar, hindi niya makita yan. May mata, hindi niya makita. Yun ang nangyayari sa ating bansa. May tenga, no? Hindi niya marinig. No? May bibig, hindi siya makapagsalita ng katotohanan. Kaya nakatulad siya, lahat, sabi ko, na sumasamba sa mga graven image, makakatulad nila. At yan, sabi nga sa Revelation, meron tinatawag na pagdating ng araw, haharap sila sa Panginoon. Na? At sila ay magsusulit sa Panginoon. Na? Kaya nga, sabi po ng banal na kasulatan, no? Lahat sila, sabing gano'n, ano? Ay, sabi, magsasuffer sila ng second death sa dagat-dagatang apoy. Bakit po? Sapagkat, no? Okay. Okay, so dadako na tayo sa ating 5-minute na conclusion ni Brother Denmar Santiago ng Catholic. Proceed, bro. Okay. So, isa mapagpalang hapon ulit mga kapatid, ano? Pinipigilan kong tumawa kanina pa, pero talaga natatawa ako pasensya na. Kasi meron lang maitutol talaga si pastor, may masabi lang, ano, tinatanong ko, saan ba sa katikisim na sinasabi na sinasamba namin yung mga reporto? Ba wala, sabi, wala daw. Tinanong ko, sino itong mga Diyos-Diyosan sa Exodo 3 at 4 na sinasabi mo? Si Baal daw, si Astaroth. Alam mo, Pastor Rosendo, ikaw na nga mismo mamin, wala ito sa simbahan namin. So, ibig sabihin, no, hindi mga Diyos-Diyosan yung nandoon sa simbahan namin. No, tinanong pa nga kita si Jesus de Nazareno ba ay Diyos-Diyosan? Ang sabi mo, ang Diyos-Diyosan si Baal. Hindi ikaw na mismo nagsabi na si Jesus de Nazareno ay isang icon, hindi Diyos-Diyosan. No? Kaya nga sabi sa CCC, di ba? Papabasahin ko ulit sa'yo para paliwanag, ano? Ang sabi dyan, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Ibig sabihin, hindi yung kahoy ang binivenerate, hindi yung rebulto, kundi yung tao mismo na nire-representa. Kaya bagsak na naman si Pastor Rosendo. No? Ngayon sabi niya mas magaling daw siya sa scholar. Natatawa ko mga kapatid, no? Sabi dito ni Norman Geisler dito sa kanyang aklat, ano? Ang sabi niya dito sa the Big Book of Bible Difficulties, Clear and Concise Answers from Genesis to Revelation, page 107. Further, not all images are idols. Religious art contains images but it is not thereby idolatrous. Ngayon, Pastor Rosendo, ang next mong kadebate si Norman Geisler kasi mas magaling kakako sa kanya no? Ayan ang next mong kadebate, magdebate kayo, pareho kayong protestante nagtututulan. Ibig sabihin, wala kayong kaisahan sa doktrina. Ano? Ngayon, pansinin niyo mga kapatid, tinatanong ko, si Jose Rizal ba ay may Diyos-Diyosan? Oo, sabi niya. No? Si Jose Rizal ba ay Diyos-Diyosan? No, hindi. Sabi niya, hindi. So maliwanag, no, ang topic namin, no, hindi lahat ng inanyo ang larawan o rebulto ay Diyos-Diyosan. Wala naman sinasabi doon sa aking proposition na na limitado lang sa Bible. So ibig sabihin lahat ng inanyo ang larawan o rebulto pwede kong isama. So ibig sabihin, no, si Pastor Rosendo hindi niya natindigan yung kanyang pagtutol sa atin kasi bagaman rebulto si Jose Rizal, hindi pala dinodiyos. Ibig sabihin, not all graven images are idols. So hindi ko na kailangan pang hulihin si Pastor Rosendo kasi alam ko, pagdating sa boxing, umiilag na yan. Kasi nakadebate ko na ito patungkol sa topic na ito at mukhang nag-aral siya mabuti kung paano magpalusot. Ngayon, tignan natin yung isa pa niyang banat, yung doctrine at dogma. Yung dogma daw wala sa Bible.
bigyan kita bro ng isang dogma. Ang dogma ng simbahang Katoliko, ang Trinidad ay dogma, no? The most holy Trinity. Ikaw mismo, Pastor Rosendo, kung tatanungin kita sa susunod, naniniwala ka ba sa Trinity? Sagot mo, panigurado, oo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung walang basihan ng dogma sa Bible. No? Ngayon, yung doctrine daw, bakit daw maaaring baguhin? Kasi, Pastor Rosendo, doktrina ng simbahang Katoliko na ang Sabat ng mga Hudyo para sa mga Hudyo lang. So, pinalitan nung Konsilyo ng Jerusalem, naging pangingili na ng linggo, na siyang araw ng pangingilin ng Kristiyano. Sa mga katuwid, yung doktrina patungkol sa pangingilin ay kayang palitan ng simbahan by virtue of His power and authority, Matthew chapter 8, 16 verse 19. So, Pastor Rosendo, sa mga pagkakataong ito, hanggang ngayon, nakatindig yung aking proposisyon na pinatutunayan ko sa iyo na hindi lahat ng larawang inanyuan ay Diyos-Diyosan. No? Ikaw mismo nabanggit si Jollibee, si McDonald's, no? Yung mga cast ng Jollibee, no? Hindi talaga sila Diyos-Diyosan. So hindi talaga lahat ng rebulto, no? Ay Diyos-Diyosan. Si Maria, yung devotion kay Maria, Pastor Rosendo, ang sabi ni Saint Alfonso at saka ni Maximilian Kolbe, to Jesus through Mary. Kaya nga si Mary lagi ipinakikilala si Jesus. No? John chapter 2 verse 5. So ang devotion kay Maria, nagtatapos kay Jesus, hindi kay Maria. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin ngayon between Denmar and Pastor Rosendo sa topic na patutunayan ko. Okay? Patutunayan ko na hindi lahat ng graven image inanyuan ay idol. Yan. Affirmative natin si CF Clump ng Denmark. Tsaka negative naman si Pastor Rosendo. So, bibigyan ko ng tig 1 minute na pasasalamat. Mauna ka na, Bro Denmark. Okay, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang ipahayag ng buong linaw at ng buong tapang ang katotohanan ito na itinuturo ng Biblia at ng ating simbahan. Pinasasalamatan natin si Brother Rasha na siyang nag-record sa hapong ito. Pinasasalamatan din natin lahat ng bumubuo ng Debaters Convention at sa lahat ng mga nanonood sa live at dito sa room. Pinasasalamatan natin at sa lahat ng bumubuo din ng National Board ng CF Clump at bumubuo din ng aking grupo na CF Clump Luzon. Ay binabati ko po kayo ng isang magandang hapon. Nawa ay natuto kayo at katotohanan lamang po sana ang inyong masumpungan sa debating ito. God bless us all po. Praise the Lord. Ginauna, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nahayag ang katotohanan. At dito ay kasama ang pasasalamat ko dito po sa DevCon, lahat na namamahala dito sapagkat kung wala yung ganitong paliwanagan na hindi natin matutuklasan ang mga bagay na matagal na naitago at ngayon ay nahayag. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nasa platform na nanood at ganoon din yung mga comments natin. Ano man ang mga komento nyo, positive or negative, accepted po natin yan. Kaya salamat, unang-una, din kay kay Denmark ng national debater ng Pilipinas ng Roman Catholic Church. Nawa tayo po ay naliwanagan sa ating mga pagpapahayag sa hapong ito. God bless you all. Thank you. Okay, so shout out din sa ating mga nasa live. Hindi tayo masyadong nag-expect na maraming viewers, no? Kasi yung peak time talaga natin 6 to 10, parang mga ganon, yung pang rest na mga tao. So shout out sa lahat ng nasa room, si Ken Paulo, si Bro Nash, yung admin ng DevCon, si Bro Eric, yung official moderator natin, si Rotsen, si Ryan na laging nandito. Yan, salamat bro.
si Oraet, isang Catholic, si Shurwin ng Think, tsaka syempre yung dalawang nagde-debate. So, antabayanan nyo mamaya, meron kaming debate ulit, magla-live kami ulit, at pakisuporta yung ating Debaters Convention Facebook page at saka yung ating YouTube channel, Debaters Convention Official. Yan, pakisubscribe. At kung gusto nyo ma-avail yung ating Debaters Convention na t-shirt, napapansin nyo sa ating mga ads, pwede kayong kumuha doon sa ating Shopee at Lazada. Search nyo lang Debaters Convention at lalabas na yung ating mug at saka t-shirt. At yun, habang nagdedebate or nakikinig is ginagamit nyo yung ating Debaters Convention mug. Ayan. So, ano pa ba? Any announcement pa ba? So, I think yun lang. This is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.